Totoo ba yan, Arles? Pasa na si Arles de los Santos, ang ating module na cover kay Ombudsman Boying Rimulya. Arles, Kasalanan kasalanan naman ba? yan, Arles. Boked, Reg, at alam nyo, Ami, inaasahan natin talaga na hindi ma-disclose muna yung pangalan nung isinagawa yung press conference ni Ombudsman Boying Rimulya nitong linggo na ito. No? Kasi si Ombudsman Rimulya ay nanggaling sa United Nations sa New York para sa isang talk, sa isang discussion. No? So pagbalik niya dito sa Pilipinas, tila yun yung naging pasalubong niya. No? Yung pag-a-announce nga na meron ngang sasampahan na kaso na isang senador and then the other two senators ay nasa preliminary investigation pa, and then may 8 pang mga congressman naman na nasa preliminary investigation din, and meron na posible ring masampahan na isang contractor nga umano, no, kaugnay ng mga alegasyon ng conflict of interest at yung pagiging contractor mismo kaugnay ng flood control scandal. Initially talaga, hindi ito itinanong, no, or i-disclose per se ni Ombudsman Boying Rimulya, pero sa paulit-ulit na tanong, later on ini-announce na rin, no. Pero ngayon na nakausap natin siya dito, no, sa GSIS sa isang event kontra korupsyon, no, sinabi niya na wala raw pagbabago. Ngayong linggo pa rin nila ifa-file yung kaso, pero wala pa rin definite na araw. And ayon naman kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kahapon hinihintay na lamang yung pirma doon sa resolusyon para makapunta na sila sa Sandigan Bayan at ma-file na itong plunder case. Ngayong linggo, media nga, may Wednesday kasalanan. na eh. Wednesday na Eh, sinabi ko na sa inyo, media may kasalanan. Siguro mga... Baka Philippine Star pa yung nagtanong yan. Hindi naman. Mga Hindi, reporter hindi. namin yan. Ang aking tinanong noong kahapon ako nakapagtanong sa ombudsman. Ipapaliwanag Ang tinanong ko, kiklear ko rin yung sarili ko. Hindi. Kahapon kasi, Ami, So, Ronald proceed at ka paliwanag. Ed, no? Kahapon naman, nag-press con si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Though, patungkol ito kay course. dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dahil nga raw magte-tell all, magbibigay ng mga impormasyon. Ang tanong natin, kapag umabot yung testimonya ni Bonoan kay Pangulong Bongbong Marcos, iimbestigahan ba nila ito? Ang sabi ay hindi sila mag-hesitate at gagawin nila. Hindi yung so far yung about sa senator. Actually, yung iniintay nga natin at least on our part, no, yung kay Senator Joel Villanueva, dahil notable actually, Reg, no, yung binabanggit mo na bakit may series of announcement muna na fa-filean, magbibigay ng deadline, and then later on, hindi mag-work. No? So kaming mga media naman ngayon dito na sumusunod naman din sa coverage for Ombudsman Rimulya, we're asking for a specific date. Kasi if ever, baka maging pangalawa or pangatlong beses na hindi masusunod yung specific timeline na ibinibigay ni Ombudsman patungkol dito sa mga kaso ng flood control scandal ng ating pamahalaan. O, kumusta na yung yung manifestation sa Sandigan Bayan for Manuel Bonoan to turn state witness? Wala pang sagot ang Sandigan. Nakausap natin actually, Ami, no, yung presiding justice ng 2nd Division ng Sandigan Bayan na may hawak ng graft case ni Estrada at ni Bonoan. At ayon sa kanya ay sa July 14, magkakaroon sila ng arguments, no, sa 2nd Division ng Sandigan Bayan para pag-usapan ito. At kabukod dyan, yun yung dahilan kung bakit hindi natuloy yung supposed na arraignment at pre-trial ni Estrada at Bonoan kahapon, June 30, and ngayon, July 1, para sa plunder at graft cases nito. So they'll Pero decide... generally, Arles, sumusunod ang Sandigan sa recommendation ng Yes, prosecutor, yes. di ba? Of Generally, Correct. yun naman yun. Madalas, ganun yung nangyayari recently, no? At least sa coverage natin and sa mga kaso na isinasampan na pagbibigyan ang hiling ng prosekusyon, and every motion naman ng mga akusado, yung tugon pa din ng prosekusyon later on yung nasusunod at na pagbibigyan nga. No? But nilinaw naman ng Office of the Ombudsman amin, no, na yung kanilang hiling na maging state witness itong si Bonoan ay still within the powers of the court kung pagbibigyan nga ba ito, no? Kasi ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, no, na doon daw sa plunder case na kasangkot si Bonoan, ang sinasabi ay si Estrada lang daw yung nakakuha umano ng kickback doon for flood control projects ng DPWH, no. Wala raw napunta kay Bonoan, and parang yung premise ay dahil si Bonoan yung napakiusapan, yung kasama sa mga naglinya ng mga proyekto, kaya kasangkot yung kanyang pangalan doon. Yeah. Pero sa testimony ng mga state witness sa Blue Ribbon, malinaw yung role ni Bonoan. Malinaw yung mga nakuha niyang pera. Si Bernardo, tinuro siya. Kaya Arles, malinaw ba kay Clavano or kay Boying Rimulya yung indication kung bakit siya, si Bonoan, ay hindi principal?
at siya ay pwedeng Well, maging state witness? Pinaliwanag naman nila yan sa inyo? So far, ayun pa lamang yung paliwanag na ibinibigay nila Rito Ronald, no, patungkol dyan sa pagiging state witness. Kasi yung mga nabigay nila information sa atin so far, kung ano yung kanilang mga naging consideration for Bonoan. Kagaya na lamang ng kanyang edad, ng kanyang kalusugan, and yung willingness daw nito to cooperate. And syempre, yung tenure niya as the Public Works Secretary for parang 2022 hanggang 2025. If we remember it correctly, no, na talagang malaman daw Oo. yung magiging sagot nito. And yung pagiging state witness naman, and sinasabi na walang natanggap na pera, at least for the Jinggoy Estrada case pa Yes. lamang. Oo. Hindi pa natin nakukumpirma at directly maililink ito doon sa iba pang mga kaso. Yeah. Though, yung sa malversation case ni Revilla kahapon, nag-present din yung prosecution na baka ipresentang witness si Bonoan, last witness daw sa presentation of witnesses ng Yeah. prosecution. The context to that, Arles, is yesterday we spoke to Senator Ping Lacson, who said he doesn't believe the former Secretary Bonoan did not receive money. Yes. In fact, by his calculation, over 1 billion pesos yung natanggap niya. 1.6. Over The a course of- last figure we saw. Correct. Yes. Over a course of 3 years. But napanood din natin yung press con ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, where he said it was a very difficult decision for them to arrive at the decision to make him a state witness, but it will help in the case build-up against former Speaker Romualdez din. So that's what people are waiting for right now. How much of a Yeah. Baka yun key pa. character he could be. Yeah. Baka yun pa. Pero- Dagdag lang natin dyan, no? Dagdag pa ng ombudsman kahapon, 3 weeks ago na daw pala, nagbigay ng letter itong si Bonoan, and later lang nila natanggap nung naisampa na yung kaso. Hindi naman nila sinasabi na parang initially walang konsiderasyon na kuning state witness si Bonoan. It's just that nung una, siguro hindi raw ito nagre-react dahil wala pang kaso, pero nung nagkaroon na ng kaso, ayun, dumiretso na sa Sandigan Bayan ang reklamo. Pero it doesn't hold water na siya ay walang nakuha. Yes. No? Still on of course, based on the evidences, Ronald, and sa mga case build-up and preliminary investigation na gagawin pa ng Office of the Ombudsman at ng iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan. What is May nakuha ba kayong dagdag na detalye? Yun ang hinihingi ng mga tao eh. Ano yung deal with Bonoan? Kasi, halimbawa si Antonio Carpio, sabi niya, kailangan may restitution dyan before he turns state witness dahil nakasampa na sa korte kaso eh. Sa ngayon, wala pang ganyan mga impormasyon, Ami, pero kung meron man na pera na i-require, korte din daw, no, yung magkakasundo at mag-uutos kung magkano at ilan nga ito. And kahapon lang din natin nalaman, Ami, na yung pagiging state witness pala na consideration for Bonoan ay at least for the part of the Office of the Ombudsman, no, na pwede nga silang magpasok ng mga personalities dito. Then, if we can... Oh no, I think we Nag-freeze. lost Arles. Nag-freeze siya. Arles, are you back? I think we lost the Unfortunately, line. not. Okay. Okay, it's okay. That was our Although, mobile just to be clear, it is the yan the na. court. Arles, you back? who decides on the restitution. It's the Ayan, court bumalik that has pa exclusive ako. authority to Yan na, discharge yan na. somebody as a state witness. Arles, sige. yes. Yeah, continue lang. From Yes. And yung sinasabi natin kanina, nag-expire yung load sa isang SIM card. But what we're talking about is yung state witness for the Office of the Ombudsman is a different discussion pa pala doon sa witness protection program ng Department of Justice. Kasi yung sa DOJ pala ay requires about their safety, kung Yeah. saan sila mananatili, and yung security kapag may mga hearing. So sa state witness, yung sa Office of the Ombudsman, at least pagpasok sa listahan ng mga witness, no? So, abangan pa natin kung saan mananatili si Bonoan kapag gumulong na yung mga kaso. Sa ospital pa rin ba? O uwi siya ng bahay, though may mga bulong-bulungan na afford niya naman kahit magtuloy-tuloy siya sa ospital na manatili habang nagpapatuloy at gumugulong yung mga kaso sa kanya. Any updates on the case of Senator Jinggoy Estrada, Arles? Ano yung So what's far, next Reg, steps then? Go on. Go ahead. What are the next steps there? At least for the next step, Reg, ay yung July 14 nga na magkakaroon ng argument at pag-uusapan ng mga hukom at ng mga counsels, ng mga akusado at respondent yung hearing na maging state witness or maging
maalis si Bonoan sa listahan ng mga kapwa-akusado ni Jinggoy Estrada. While sa July 18 naman ay inaasahan yung pre-trial and arraignment naman ni Estrada para sa kasong plunder na hawak ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Okay? Okay. Pre-trial arraignment July 18 ng 5th Division. Okay? Okay, Any more? we'll leave that there. Thank you so much for your reporting, mobile journalist Arles de los Santos. Salamat, Arlen. Thank you, Arles. Salamat, Arles.